At sa puntong ito, makakapanayan po natin si dating Senate President, Senator Migs Zubiri. Good evening po sa inyo, Senator. Vicky po. Senator, yes. Hello Vicky, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga kababayan na nanonood rin. Yes, very long day for you po. Meron po kayong sinabi sa inyong talumpati na you failed to follow instructions from the powers that be. Ano po ang ibig niyong sabihin dito? Ano po yung Well, instructions na katulad ng binanggit ko sa news item kanina, alam mo, kung sa PI pa lang, People's Initiative, kinalaban po natin yan, kinontra po natin yan dahil syempre mawawalang saysay ang Senado at hindi tayo pumayag nun to protect the institution. Talagang linaban po natin at nanatili po ang Senado at nawala din po yung PI na yan. Nung pag-umpisa pa noon, that was January, February, may nakikita na po akong mga alitan, mga black propaganda, medyo tampo no, sa ating liderato and by our allies. And sinabi ko lang talaga, we are defending the Senate as an institution bilang isang independente na institusyon ng ating bansa as the last bastion of democracy. Pero, and then Senator, naramdaman ko po itong mga ilang yes. Yes, Senator, sinabi niyo yung powers that be. Sino ba itong powers that be na tinutukoy niyo sa statement niyo? Well, very influential people siguro nagtampo sa akin. Lalo-lalo na itong ang balita sa akin, marami nagkwento sa akin na dahil sa mga hearings ni Bato, ay may mga nagtampo sa akin na bakit ko daw tinuloy ang hearing. Alam nyo, Vicky, nung panahon nga ni President Digong, yung family na nag-chairman nun, si Senator Gordon, isang taon po yung hearing na yun, halos isang taon, hindi po natin pinigil yun kasi at that is the prerogative of the committee chairman. We give them their independence and their right na magkaroon po ng hearings na ganito. Kaya napakahirap sa akin naman sabihin sa aking mga kasamahan na dapat itigil yung mga hearings na yan, dapat wala kayong mga hearing. Dahil time and time again, in traditions of the Senate, in the rules of the Senate, pinapayagan po natin under the committee system ang mga senador na mag-conduct ng hearing. Wala po sa aming karapatan yan bilang Senate President. Iba po kami sa House of Representatives. And so we give them the proper leeway na binibigay po in the traditions and rules of the Senate. Kaya ang balita sa akin, may nagtampo, di ko na siguro mababanggit yung sino nagtampo sa akin. Pero dahil dyan, Senator this is Zubiri, the consequence of my action. Senator, Unfortunately, I'm just protecting the institution. Senator, Opo. you mentioned from instructions from the Opo, powers that yes. be. When you say powers that be, are you referring to the President, to the First Lady? I don't want to make guesses, but people that are influential enough to secure the votes, alam mo, nung Sabado, ang dami nagte-text sa akin, may suporta, full support kami sa iyo, 100% po kami sa iyo. Ikaw ay ang aming kandidato, you are good for the institution. Pagkatapos ng 24 oras po, paggising ko, di na sumasagot sa akin. Kaya, alam mo, yung ganyong klaseng pagbaliktad, lalong-lalo na sa mga kaibigan na tinuturing kong tapat na kaibigan na medyo heartbroken po ako sa mga pangyayaring ito, ay talagang nakakalungkot at hindi basta-basta lang hindi basta-basta kasamaan ko sa Senado ang makaka-convince sa kanila niyan. Which is okay. All is fair in love and war. Alam mo, politika yan eh. Naintindihan po natin yan. Matagal na po tayo sa politika since 1998. Kaya okay lang po. Ang akin lang ay nakakalungkot na yun nga nangyari. I'm heartbroken na yung mga kasamahan ko na tinuturi ko talagang kaalyado ay talagang tumiwalag at umalis kaagad na wala pang hindi pa tayo kinakausap. Ang importante kasi dyan, tuloy pa rin ang laban ko. Itutuloy ko Senator, po ang laban ko para sa mga pagbibigay po ng benefits sa ating mga manggagawa, yung pagbibigay po ng mga programa at proyekto para sa ating Senator mga mahirap. Tuloy pa rin yan bilang isang ordinaryong senador. Senator, Yes, yes. How betrayed do you feel, no? Kasi sinabi niyo na parang medyo may nasa-sense po kayong parang pinagkakaisang kayo sa Senado. I mean, how do you feel at this point? Alam mo, ako siguro pinakamalungkot dito sa pangyayaring ito. I was one of the
supporters of Uniteam. I was one of the supporters of the Digong Marcos matchup and coming together united for the country. Tapos nagkaroon po ng yung awayan, bangayan, at na yun nahati-hati na. I'm a victim. Nasa gitna po ako eh. Sinabi ko po to sa hearing ni Senator Bato. Sabi ko, may galit sa akin yung isang grupo dahil meron ako mga sabpina sa kanilang mga leader. Galit naman din ako ang grupo na ito dahil pinapayagan kita makipag-hearing na yun. So parang nasa gitna po ako. Kaya okay lang sa akin yan dahil ang pinaglalaban ko ang institusyon. Dahil ang institusyon ang napakahalaga. Being the last bastion of democracy, talagang inirespeto ko po ang traditions ng ating Senado. And because of that, siguro may nagalit sa akin, may nagtampo sa akin, and ito pong kalagayan po natin ngayon. But I would like to thank, gusto ko pong pasalamatin yung mga kasamahan ko na nanatili sa akin. Unang-una si Senator Sani Angara, si Senator Joel Villanueva, sina Senator Lauren Legarda, Senator Nancy Binay, Senator J.V. Ejercito. Sila po ay hindi, at Senator Sherwin Gatchalian, sila po ay talagang until the very end ay naniniwala sa ating liderato na dapat manatili ang rules-based and traditions-based Senate in our republic. Senator, tungkol sa PIDEA leak, sabi niyo na you may have ruffled some feathers on the independent stance of the Senate. Ano po ba yung instruction sa inyo sa PIDEA leaks? Pinapatigil ba ito sa inyo? Well, maraming intermediaries ang kumakausap sa akin, hindi maganda para sa iyo to, Senator Zubiri, maraming magtatampo sa iyo, etc. etc. So, ang sinabi ko sa kanila, si Senator Richard Gordon nga, hindi ko mapigil noon, 1 taon po siya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee na nag-hearing dun sa Farmally issue. And I congratulate him. Because of his findings, tignan mo nangyari, may mga kaso nga na ilabas ang ombudsman, ginamit din po yung mga hearings na yon. So, who am I to stop my colleagues from doing their job kung yan po ay allowed under the rules? Kaya sabi ko nga, I pray and hope that Senate President Escudero will still continue to uphold the rules and traditions of the Senate. Kailangan manatili po itong rules and traditions ng Senado na hindi dapat sana palitan ito or ibahin para sa isang grupo lamang. And babantay po kami. Yung Ano grupo po yung- po namin ay babantay to Yes. make sure that the traditions will continue. Senator, ano po yung fate ng charter change tsaka yung mga hearings on the PIDEA leaks? Where does that stand now? Well, I'm sure there will be committee changes. Hindi ko po alam sa ating bagong liderato anong plano nila. As far as the RBH 6 hearings, itong Biyernes, Thursday sa Cebu, and Biyernes sa Cagayan de Oro, sa tingin ko canceled na po yan. Hindi na po yan matutuloy dahil nag-resign na po yung chairman ng subcommittee, si Senator Angara. Of course, hindi rin siguro papayag si Senator Cheese kasi anti-chacha si Cheese. So itong usapin ng reforma ng konstitusyon ay matitigil na. So yun po ang hard facts, and I think we will respect the decision of the majority, the leadership, particularly on this issue. So as far as we're concerned, itong charter change hearings this week are all canceled. You've spent the best years of your life in the Senate. How painful is this? Can you describe it? Well, sabi ko nga kanina, I'm heartbroken. Alam mo, okay sa akin kasi yung sa politika lamang. Kasi kaya natin yan. Dahil bilang politiko, alam naman natin, kanya-kanyang advokasya yan eh. Kanya-kanyang adikain. We are only as good as our team, yung sumusuporta sa atin. Yung masakit lang yung nagtataydor. Ayun ang masakit. And I forgive them, and I hope that the future, I hope that history will be kind to things like this. Ang akin lang is a test of character. So sana for the new leaders of the Senate, I hope that you do your jobs well. Nung sinabi yung traidor, what are you referring to? Hindi naman, sinabi ko nga kanina sa speech ko, heartbroken po ako dahil yun nga yung mga
nagbibigay po ng mensahe na sila po ay 100% para sa akin, sila po ay naniniwala sa pinaglalaban po natin, at syempre, tayo naman ay nagpapasalamat sa kanilang suporta. Tapos nung kahuli-huling araw po, kagabi na, kahapon ay nawala na po sila, hindi na po sila sumasagot. Ang hirap maging politiko sa ating bansa, Vicky. Ang hirap talaga. It's hard. And it's hard to stay principled as a politician. So, I don't want to impute any malice sa aking mga kasamaan. Ang akin lang, siyempre, masama loob ko. Pero, once again, I don't want to rain on the parade of Senator Chis Escudero. Congratulations, Senate President Chis Escudero. And we wish you well. Does the President still enjoy your support at this point? That's for another discussion. Maraming salamat, Vicky, for your time, and I hope that all we do here is for the good of the country. All right. Anything else you want to add? Maybe to your colleagues at the Senate. Maraming Any salamat message sa lahat for ng them? taga-subaybay. Yes, and to my colleagues, again, I want to thank those who stood by me, who believed in our fight, who helped me defend the institution. Alam mo, there was a time na kala ko mawawala na po yung institution namin at baka maging irrelevant na. Talagang ipinaglaban po namin ito. And I'm just sad that it had to end this way, but I respect the decision of the majority. I'm a good soldier, and it's my time now to step down and signing off as your former Senate President. All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator Biggs, at magandang gabi po sa inyo.